para po sa ikalulusog ng ating mga espiritual na buhay. Katulad din po yan ng paghahanda sa atin sa bawat paggawa natin sa ubasan ng Diyos. So tayo ay mapupunuan ngayon. So sa bawat pag-aaral po natin sa araw ng Miyerkules, ito po ay paghahanda sa atin. Hindi para sa down ng ating mga paglilingkod, kundi para mag-excel tayo. Yan. So, ma-level up yung ating paglilingkod sa pamamagitan ng mga kaalaman na dapat natin matutunan na maging gabay natin habang tayo ay nagsisipaglingkod sa Panginoon. Sabi nga, kami man ay hindi po kami natuto ng ganito kung wala din po kaming natututunan ng mga pagtuturo sa amin. Kaya nung natuto na kami na mismo yung nagdidig ng Word of God para meron namang maituro sa inyo. Kaya lahat tayo nagpapasimula sa pagpapaturo. Amen. So sa gabi pong ito, ang ating pong itatakel ay patungkol po ito sa pagmamalasakit at pakikipag-ugnayan. Yan. So kumbaga sabi nga sa English ay our topic for today is about caring and connecting. Yan. Pagmamalasakit at pakikipag-ugnayan. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, ay makipagbukas po kayo dyan sa Colossus chapter 3, verses 12 hanggang 14. So, bagamat ang aking pong line up ay nasa English na panulat, ay atin po itong pag-aaralan sa Tagalog. Colossus chapter 3, 12 hanggang 14. So, sabi po dito, therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. Ang sabi po sa Tagalog, kung tatagalogin po natin, ang sabi po dito, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kung ituloy po natin sa 15, ang sabi po diyan, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Amen. So, ito po yung mga paalala po sa atin ni Apostle Paul bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. So, pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa po sa gabi pong ito, kami ay lumalapit sa iyo. Patuloy kong dalangin na kami ay iyong kahabagan. Patawarin sa lahat na aming mga kalikuan. Lord, anumang mga bagay sa buhay namin, ang hindi namin nakikita, ngunit alam mo na ito ay aming pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Lord, i-reveal mo po sa amin ang lahat ng ito. I-reveal mo po sa amin yung aming mga kahinaan nang sa ganun, Panginoon, ay matuto po kaming magpakumbaba at ihingi ng tawad ang lahat na aming mga kasalanan sa iyo. Salamat
Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Hiningi po namin ang iyong pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu at ang presensya mo, punuan mo po ang aming kalagitnaan mula sa unahan, sa hulihan, sa kanan at sa kaliwa, Panginoon. Manahan ka, mamuhay ka at maghari ka sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo lahat ang papuri, pasalamat, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Lahat po na naririto ngayon ay magsabi po ng Amen. Praise God. Bilang pag-isa natin sa pananalangin. So sabi nga po dito, sa ating pong pag-aaral, kung ating pong babalikan po ang Colossians 3:12 and 14, ito po ay paalala po sa atin bilang mga hinirang po ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na kayo ay hinirang ng Diyos? Amen. We are a God-chosen people. So sabihin mo po yan sa katabi mo, hinirang ka ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin ng hinirang, pinili. Yan. So napakapalad po natin na pinili po tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, tayo, yaman na tayo yung mga pinili ng Diyos, banal at minamahal niya. Sabi nga, we must clothe ourselves with compassion. Yan. So, isuot daw po natin na sa ating sarili yung compassion, yung kindness, yung humility, yung gentleness, and patience. So, sabi nga, the love that the believers have for one another is a testimony to the world that Christ really live in them. So, pagkaunawa ko po sa talatang ito, yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa Kanya, yung pag-ibig natin sa isa't isa na mayroon tayo, ito yung nagpapatunay sa buong mundo na ang Diyos ay totoo na namumuhay sa atin. Amen po ba? So, nararamdaman po ba natin yan? The quality of love among the believers will always attract others to know more about Jesus. So, yun pala yun. Kung bakit marami nga na nakakakilala kay Kristo sapagkat tayo bilang mga mananampalataya sa Kanya, ay meron tayong kwalifikasyon na kung saan ito yung nakaka-attract, na nakaka-caught ng atensyon ng mga makamundo para ilipat yung kanilang kaisipan sa mga maka-espiritual. Amen po ba? At ano ito, yung quality na ito? Ito yung kwalidad ng pag-ibig. Amen po ba? 'Di ba? Dati, may mga tao na ayaw natin silang makita. Amen po? Pero dahil nga po sa pag-ibig ni Kristo na sumasa atin, ay we have no choice but to love others. Amen po ba? Kahit na hindi ka ibig-ibig, inibig natin. Katulad din sa atin na kung paano nga, bagamat tayo'y makasalanan tayo, pero inibig pa rin tayo ng Diyos. Amen. Kaya kahit na hindi tayo kaibig-ibig, ginawa niya tayong karapat-dapat ibigin. Siya ang unang umibig sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat. Yun yung quality ng isang mananampalataya kung bakit mayroon tayong naaakay na makakilala sa ating Panginoon. Amen. So, isa pang punto kung bakit, sabi nga, bilang mga hinirang ng Diyos, paano ba tayo makakapag-akay ng kaluluwa papunta kay Kristo? We must build a positive relationship. Amen po ba? Yung building a positive relationship ay kailangan magkaroon tayo ng pundasyon, ng positibong relasyon. Amen po ba? Ang sabi nga dyan sa unang Korinto, chapter 9, 22 hanggang 23. Ano po bang sabi dyan? Sabi po dyan sa 9:22 and 23. Ang sabi po dito, to the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Ang sabi po sa Tagalog, sabi diyan sa 9 verse 22 hanggang 23. Ang sabi po dito, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila.
Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Sabi po sa 23, ginagawa ako ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yan. So, si Pablo po ang nagsasalita po nito. Sinabi po ito ni Paul, no, sabi nga, sa lugar na kung saan nakakatagpo siya ng mayroong weak na faith, mayroong weak na pananampalataya, nag-asta rin siyang mahina. Amen po ba? Di ba gano'n naman tayo eh. Pero hindi ibig sabihin noon na sasabayan natin yung kahinaan ng taong yun. Amen po ba? Sabi niya, di ba? Sabi niya, ginawa niya ang lahat na kumbaga, lumagay siya doon sa lugar ng mga mahihina. Nang sa ganun, maunawaan niya nung naramdaman ng nanghihina sa pananampalataya. Amen. Katulad din yan po ng isa po ng aking pong natutunan doon po sa seminar namin about sa mga bata. Ang sabi po doon, yung, di ba yung mga bata, kapag mayroon silang gustong makuha at hindi maibigay ng magulang, sila ay nag-aastang bata. Di ba, nag-aasta silang bata. So, sa halip na bilang isang magulang, sa halip na paluin sila o pagalitan, dapat ang gagawin ng magulang, ilalagay niya yung kanyang puso sa pagiging bata. So, paano ba natin ilagay yung heart natin sa pagiging bata? So, ibig sabihin, yung isip ng bata, pansamantala natin yung sasabayan. Ibig sabihin, uunawain natin kung ano yung nararamdaman ng isang bata. Nang sa ganun, maunawaan natin kung ano yung gusto ng bata. So, ganun din tayo sa mga mahihina sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin na sasabayan natin kung ano yung ginagawa nila na sa kabila ng kanilang kahinaan sa pananampalataya, ay gagawa din tayo. Sa halip, sabi nga, kapag nakakita tayo ng nanghihina sa pananampalataya, ay ilalagay natin yung ating sarili bilang mahina din. Nang sa ganun, maunawaan natin kung ano yung kanilang nararamdaman. And later on, saka natin sila palalakasin. Sabi nga, di ba sabi ni Paul, nung nilagay niya yung kanyang sarili bilang mahina din sa pananampalataya, na-realize niya na kaya niya nagawa yun para, sabi niya, hoping siya na makaligtas din siya kahit na ilan. Sabi niya, baka mailigtas ko kahit yung ilan sa kanila. Amen po. So, ganun tayo. Minsan mayroon tayong mga na-encounter na nangangailangan ng Panginoon. Nangangailangan ng kalakasan. So, ilalagay natin yung ating sarili sa kalagayan nila nang sa ganun, maramdaman natin kung ano yung kanilang nararamdaman para tayo ay dumating sa punto na makakapagpayo sa kanila ng maayos. You got it? Naunawaan po ba natin? Kasi alam niyo po ba, hindi hindi lang tayo basta-basta magbibigay ng payo ganito na makita mo kung ano yung sitwasyon ng isang tao, papayuhan mo na agad. Minsan sabihin, ay hindi naman kasi ito yung sitwasyon ko eh. Amen? Pero alam niyo po ba, if we are spirit-filled na mananampalataya kay Kristo, sabi nga, di ba, tingin pa lang, alam natin kung ano yung needs ng tao. So, makakapagpayo tayo kapag inilagay natin yung ating sarili doon sa kanilang kalagayan. Amen? Kaya nga, ang ating topic ay caring and connecting. So, mahalaga po yan. Caring, yung pagmamalasakit at pakikipag-ugnayan. So, kumbaga, katulad din po yan. So, hindi na po tayo lalayo pa ng mga ehemplo, kundi titingnan na lang natin yung ating mga sarili sa ating pamilya between us and our children. Napakahalaga po sa ating pamilya yung pagmamalasakitan at yung pakikipag-ugnayan. Amen po ba? Since napapansin po natin sa panahon ngayon na number 1 killer sa buong mundo ay depression, anxiety. Bakit? They are lacking of caring and connecting to each other. Yun naman po talagang katotohanan. So, if we have noticed, di ba, pag Sunday na morning, kung mapapansin po natin yung ating MC, he used to say about anxiety.
Bakit ngayon sinasabi? It's because na-experience niya yun. Na-experience niya yun eh. It would be better if lagi natin na dinideklara na naranasan natin yun. Bakit? Somebody will talk to us, somebody will tapik sa ating sabi nga, malaking bahagi sa buhay ng isang tao na matapik siya dito. Alam niyo po ba yon? Bahagi ng pakipag-ugnayan, pakikipagmalasakitan. So, kung mapapansin natin sa ating pamilya, napapanahon po ito sa atin, yung ating mga pag-aaral. Amen? We don't need to study na hindi naman natin magagamit. Kung mapapansin po natin, pinag-aralan po natin, yung magagamit po natin sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Yung pagmamalasakitan, yung pakikipag-ugnayan, napakahalaga po yun. Amen? Alam niyo po ba, minsan, kung bakit may nangyayari na ganun? Amen? Bakit may nangyayari na ganun? Bakit mayroong mga kailangan pang mangyari yung suicidal na mga senaryo? Bakit nangyayari pa yon? It's because of lack of caring, lack of connecting, lack of communication. Yung sabi nga, yung kumustahan, di ba? Later, nakita nyo, base sa interview doon sa sikat na tao, inamin niya, nagkulang siya sa kanyang anak. So, wag natin na, habang tayo mayroon pang nakikita mga sitwasyon sa kapaligiran na naging eye-opener na sa atin, wag na nating hintayin pa na mangyari yan sa atin, sa pamilya natin. Amen? So, habang mayroon tayong mga nakikita na ganong sitwasyon, so, gawin na natin sa ating pamilya. Kahit nasabihin mo pa, nako, mayroon kaming hidwaan ng anak na yan, ng anak namin na yan, o asawa man. Kalimutan na natin yung hidwaan. Amen po ba? Mahalaga po yung laging nakikipag-communicate, yung laging nagtatanong. Amen po ba? Kasi yun talaga yung paraan para yung sitwasyon po na yan ng isang sikat po na tao, di ba? Nakalimutan niya. Kasi ganun din po yung anak. Kasi siya, bagamat naturingan na mananampalataya, pero wala siyang ibang pangarap, plano sa buhay niya ang mabuhay mag-isa. Nakita niyo yung mga plano ng bata? Mabubuhay siyang mag-isa, aangat siya ng mag-isa. Amen po ba? Lagi nating tatandaan, without God, we are nothing. Sa kabuuan ng buhay natin, ang Diyos ang dapat na manguna sa atin. Kaya habang may nakikita pa tayong eye-opener sa kapaligiran natin, anuhin na natin, palalahan natin yung ating mga anak. Amen. Alam niyo po ba, sinasabi rin namin ito ni Tatay sa inyo, ginagawa po namin ito sa aming mga anak din. Ginagawa po namin ito yun lagi. Ako, sa amin, sa ganang amin, as a parent, as a mami, kapag nakita ko ang isa sa mga anak namin na tahimik, hindi ko yan tinatantanan, hindi ko yan tinitigilan. Lagi ko yan tinatanong, kumusta, bakit ganyan. Kahit na makulitan siya sa akin, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko na mauungkat kung ano yung dahilan. Pero alam niyo po ba, hindi ako makakuha ng sagot sa panahon na nandun sa sitwasyon na yun na siya ay down. Tandaan po natin, may sikreto pala doon, nakita ko, lesson ito, kasi naranasan ko ito last week lang sa anak namin. Sa panahon ng isa sa anak natin ay nasa down na kalalagayan, hindi mo pala sa kanya makukuha yung sagot kung bakit siya nagkaganon. Later na lang, kapag siya napagtagumpayan niyo yung sitwasyon na yun, sa kanya i-reveal bakit siya nagkaganon. So, hindi na ako nahihirapan. Sabi ko, nagpakahirap ako, nananakit na yung ulo ko, stress na ako. Kasi, wondering ako, ano ba yung nangyari? Lahat na naitanong ko na. Galit ka kay daddy mo? Galit ka ba sa akin? May galit ka ba sa mga kapatid mo? Stress ka ba sa school mo? Ano bang gusto mong kainin? Pinagluto kita ng pagkain? Walang impact.
Pero after nung mapanagumpayan niyo yung sitwasyon na yon, sa kanya ni-reveal bakit siya nagkaganon. Sabi ko, ganon pala. Sa panahon pala na nasa sitwasyon pala na ganon, hindi mo pala makukuha yung kasagutan sa tanong mo kung bakit sila nagkakaganon. So, kailangan pala hintayin mo pala sila. Huwag nandyan ka lagi sa kanya para palalahanan, para tapikin. Kasi masama naman yun na hindi porket na hindi mo nakukuha yung sagot sa kanya ba't siya nagkaganyan, ay iwanan mo na, pabayaan mo na. Masama din yun. Nandyan ka pa rin lagi. So, alam nyo, ako talaga gumagawa ko ng paraan para mapansin ako. Kahit na nonsense na tanong, tinatanong ko. Ayun, nakikinig siya dyan sa taas. Pero alam mo ba, nung nakapanagumpay siya sa ganung sitwasyon, na ako naman yung parang feeling ko naman na down ako dahil siguro sa pagod, sa buong isang linggo natin na mga pinaggagawa sa paglilingkod. Siya na yung kusang lumalapit sa akin. Pag ako nakahiga at minsan na yung posisyon ko ay ayaw kong makakita ng tao na dumadaan kasi dito yung lugar namin. May bigla na lang yaya po sa akin. Tatanong ako, sino ka ba? Tatanong niya, si May, si Lucky, si Liit. Yun, okay na. So, ganun lang po ang buhay. Huwag nating alisin yung ating pagmamalasakitan sa pamilya, higit sa lahat. Ganun din po dito sa atin sa pamilya espiritual. Alam niyo po ba, katulad po kung bakit po minsan kami nag-relay sa inyo na kami nalulungkot sa inyo kapag minsan bigla na lang kayo nawawala, bilang kayong susulpot, kasi hinahanap namin kayo. Ganun din dapat. Dapat mayroon kayong malasakit bilang kapamilya. Katulad na lamang po nung nangyari po sa atin itong nakaraang linggo. Alam niyo po ba, kung napapansin niyo po, ay ngayon lamang po ito nangyari po sa atin. Ilang taon na po tayo sa ministry. Maliban na lamang po na yung mga pumapanaw po sa atin nasa malalayong lugar ay hindi po natin magawa po yung ginagawa natin. Pero pag malapitan din lang naman po natin na lugar sa atin, gawin po natin yun. Bakit? Doon po sa panahon na yun na ipapadama natin yung ating pagmamalasakit at pakipag-ugnayan sa kanila. Amen? Sa ganong panahon po, sabi nga ni tatay, so gawin na po natin yun na kumbaga ito na yung ating gagawin sa mga panahon na mga kapatiran natin na kapag nandirito din lang naman at malapitan, gagawin natin yung pagmamalasakit natin. May paramdam natin kasi wala man tayong malaking halaga na maibigay sa kanila. At least, malaki na po yun na talagang kaalwanan po sa pakiramdam. Yung nakikita po yung ating mga presensya. Amen po. So, gawin na po natin yun. Kaya wag po natin aalisin yung ating pagmamalasakitan sa isa't isa. Sabi nga, bilang mga anak ni Kristo o mananampalataya kay Kristo, dapat gawin natin itong mga bagay na ito. Amen. As a believer, since God initiates a relationship with us and brought us into His family, we must connect with others and establish relationship with them. This will help them see how much God is working in and through our life. So, ibig sabihin, kapag ganito yung ating ginagawa bilang mga mananampalataya, since na ang Diyos ang nagpasimula ng relasyon sa atin, na nagdala sa atin para maging isang pamilya sa tayong lahat. Di ba po? Naunawaan po ba? We must connect with others and establish relationship with them. Yan. So, kumbaga, sa atin, bilang isang pamilyang espiritual, ang unang nagpasimula ng relasyon na mayroon tayo ngayon ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. So sabi nga, makakatulong ito sa iba kung gaano nila makita ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kumbaga, gumagawa si Lord through us para sa kanila. Amen. Remember that people are best influenced by others they have relationship with. Sabi nga, kalimitan daw po sa mga tao kung bakit sila nai-impluensyahan ng iba, it's because kung gaano kalahalim yung relasyon nila sa isa't isa. Katulad nga po, di ba, sabi ko nga, di ba sabi sa Kawikaan, tell me, who are your friends and I will tell you who you are. Amen? Kaya nga, sabi nga, kapag
tayo, maliban na tayo magsama-sama ng araw-araw, hindi natin makikilala ang isa't isa. Amen po ba? So tayo, kapag mayroon tayong tao na hindi natin kilala, makikilala natin sila sa pamamagitan ng mga kaibigan niya. Nakukuha ba natin? So, totoo po yun. So tayo, kung bakit natin nakikilala ang isa't isa, nag-impluensyahan tayo sa isa't isa, kasi lagi tayo, malimit tayong magkakasama. Kung mapapansin nyo po, di ba, kayong mga core leaders dito sa loob ng church, lagi-lagi tayo, sa isang linggo, ilang araw tayo na nagkikita-kita dito. Kumbaga, mayroon tayong relasyon na malalim, na iba, kaysa doon sa mga linggo lang kung pumupunta. Tama po ba ako? Naniwala po ba kayo doon? So sila, mayroon silang tendency na minsan mayroon silang aloofness sa atin, lalo na sa amin. Kasi linggo lang naman sila napunta. Kaya nga, di ba, hinihimok natin sila na pag-araw ng Miyerkules, pag-araw ng Biyernes, o anumang araw, mag-chat lang kayo sa amin. Kung nandirito kami sa church, pwede naman kayo pumunta. Kung meron kayong other concern, we are willing. Willing kami ni tatay na harapin kayo. Amen po. So, doon sa mga iba, mayroon silang mga haka-haka pa na parang iba kaysa sa inyo na lagi naming nakakasama. Amen po ba? Kaya kung napapansin din po natin, hindi po lahat sa loob ng ministeryo ay nakakapag-open po kami ng problema o pangailangan natin. Ganon din po kayo. Kaya lamang po tayo nagkaka-open sa isa't isa kasi lagi tayong magkakasama. Amen? Nakukuha niyo po ba? Yun yung sinasabi na yung relasyon natin na since na pinasimulan ng ating Panginoon, na kumbaga, si Lord yung nag-influence sa atin para, tulad niyan kami ni tatay, makapag-influence naman kami sa inyo. At kayo naman, mag-influence naman kayo sa pamilya nyo at sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo. Nakuha nyo po ba? Amen. So, ganun lang po yun. Sabi dito, as one, sabi nga dito na, sabi ng isang preacher, sabi niya, nung isang mangangaral, they don't care how much you know until they know how much you care. So, sabi dito, hindi daw po nila, wala daw po silang pakialam kung gaano nyo sila kakilala hanggang hindi nila malaman kung gaano tayo nagkikare sa kanila. Alam niyo po ba yun? So, hindi na, sabi nga, wala silang pakialam kung gaano natin sila kakilala. Hanggat hindi nila nalalaman kung gaano natin sila pinahalagahan. Nagawa niyo po ba? Ayan. So, parang idioms ito na word. They don't care how much you know until they know how much you care. Diba? So, yan po. So, sabi niyan sa Galatians, chapter 6, 9, and 10. So, isa din ito sa isang pundasyon para sa ating pagmamalasakitan at pagkikipag-ugnayan. Yung mga mabubuting gawa. Yan. Sabi niyan sa Galatians 6, 9, and 10, let us not become weary in doing good. For the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, anong sabi diyan sa Tagalog? Sabi diyan, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Yun pong Tagalog niyan sapagkat pagdating ng panahon, tayo din ay mag-aani kapag hindi tayo ay magsasawa. Yan, so, sa lipunan natin na ginagalawan ngayon, where people are made to believe that good deeds can earn their way to heaven, people are attracted to those who do good. So, sabi nga, in a society where people are made to believe that good deeds. So sa isa daw pong lipunan, na kung saan yung mga tao ay napaniwala na yung mga mabubuting gawa ay ito yung isa sa paraan para makapunta sila sa langit. So, kalimitan, ang mga tao din ay na-attract sila doon sa mga mabubuting gawa. Kasi yung mga nag-good deeds, mga nag-good work, ang akala nila sa kanilang paggagawa ng mabuti ay, di ba sabi nga, nagiging sikat sila,
Akala nila yun na yung paraan papuntang langit, kaya nag-good works sila. Pero hindi. Although good works do not save anyone, grab every single opportunity to show that good deeds to all. So, pero sabi pa rin, sa kabila daw po noon, na sa iba, ganun yung kanilang perspective sa ganitong paggawa ng mabuti. Sa atin naman, sa ating paggagawa ng mabuti, ay i-grab natin yung opportunity. Bakit? Sabi nga, katulad din ni Paul, sa panahon na mayroon siyang nakitang nanghihina, nag-asa rin siyang mahina. Parang inilagay niya rin yung sarili niya doon sa nanghihina. So, ganoon din tayo, baka sakaling mayroon ding maligtas. Amen po. Ganun dapat yung motibo natin. Hindi para maging sikat tayo, hindi para maihitanyag yung ating pangalan, kundi baka sakali na mayroon ding maligtas ilan sa kanila. Katulad ng ano ni Pablo. By our good deeds, we are showing them the love of Christ that we have experienced in our life. So sa atin kasing mananampalataya, sa pamagitan ng paggawa natin ng mabuti, may pakita din natin sa kanila yung pag-ibig ni Kristo na naranasan natin sa ating mga buhay. Kasi alam niyo po, sabi nga, para ano pa na magbibigay ka kung wala ka rin namang pag-ibig? Ano kaya ano bang halaga ng pagbibigay na walang pag-ibig? Kaya tayo nagbibigay dahil may pag-ibig tayo sa Diyos. Yun talaga yung pinaka-purpose, yun talaga yung pinaka-rason kung bakit tayo nakakapagbigay. And then, isa pang pontos po ito yung ating faith, yung ating pananampalataya na mayroong gawa. Sabi yan sa James 2:20, you foolish man, do you want evidence that faith without deed is useless? Ikaw na hangal na tao. Nagnanais ka ba ng ebidensya na ang pananampalatayang walang gawa ay walang pakinabang? Santiago chapter 2 verse 20 po yan. So sabi dito, faith should result to good works. So kung bakit daw po mayroong good works, it is because of faith. Yan, di ba? Kaya sabi nga, di ba, sa Santiago 2:20 yun. So sabi po, kung bakit yung ibang tao, minsan immune na sila sa mga pangako. Di ba po? So gagawin na lang. Kasi kapag lagi tayong nangangako at napapako, ibig sabihin, yung ating paniniwala ay walang gawa. Yung ating faith ay walang works, di ba? Spiritually, ganun yung application noon. So, sa literal, kapag ang isang tao laging nangangako at pinapako, wala siyang isang salita at parang nagsalita lang siya sa wala. Amen po ba? Ang tawag sa kanya, foolish. Hangal. Amen po ba? So, dapat, sabi nga dito, people do not really see the amount of faith we have. However, they will know if we really believe in God if our life show good works. So sabi dito, bilang mga mananampalataya kay Kristo, tayo sa atin yun, ang mga tao daw ay hindi daw po nila nakikita yung resulta kung ano yung halaga ng pananampalataya na mayroon tayo bilang mga mananampalataya. Samantala, alam nila na tayo naniniwala sa ating Panginoon kung bakit nakikita na tayo may pananampalataya doon sa ating mga ginagawa as a believer. So, ganun yun. Pero kapag sa hindi mananampalataya, hindi nakikita sa kanila yung kanilang pananampalataya. Sa atin, nakikita sa atin, it's because mayroon tayong ginagawa. Amen po ba? As we preach Christ, we must show real concern and compassion for others. So, sa pamamagitan po ng ating pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, ipinapakita natin yung ating compassion sa kanila, yung ating pagmamalasakit sa kanila. Amen? Ipinapakita natin doon na nakikita ng iba yon. Amen? So, and next, yung reflection pa ng ating Panginoon. Reflecting Christ. Ibig sabihin ng reflecting Christ, seeing something original in another form or image. So, ibig sabihin, yung nagre-reflect si Lord sa buhay natin. Sabi yan sa 2 Corinthians 3:18. And we, who with unveiled faces, all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.
Amen. So, ibig sabihin, yung tayo, nagre-reflect sa atin ang glory ng ating Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Kapag ikaw ay nakapag-lapse sa Lord, nakikita rin yung refleksyon na nag-lapse ka sa Lord. Kasi mayroong pagkakaiba eh. Naranasan niyo ba yon? Ang mayroong glory ng Panginoon kung makikita mo ay kumbaga yung kanyang mukha glowing. Talagang nahahayag talaga yung glory ng Lord, yung parang kakaiba yung kanyang aura. It's because hindi na yung aura niya as kung sino siya, kundi yung aura niya na mayroon siyang Panginoon sa buhay niya. Amen. People would know by our life if we are really true to the gospel we preach. So, ibig sabihin, na nakikilala tayo ng mga tao, na nakikita ng mga tao sa buhay natin na may Diyos tayo kapag tayo totoo sa ipinapangaral natin na salita ng Diyos. Amen po ba? If we challenge unbelievers to put their faith in God, most likely, they would look to our life before they look to God. Kapag daw tayo nag-challenge sa mga hindi mananampalataya, na sila'y manampalataya sa Diyos, kalimitan. Tinitingnan muna nila yung buhay na mayroon tayo bago sila tumitingin sa Diyos. Tama po ba ako? Amen. Sabi nga, be very careful then how we live. So mga ingat daw po tayo kung paano tayo mamuhay. Make sure that our life is a testimony that God really changed lives. Ibig sabihin, siguraduhin po natin na ang buhay natin ay isang buhay na patotoo na ang Diyos ay totoo na nakakapagbago ng buhay. Amen po? We are not perfect, but by God's grace, make all efforts to reflect Christ to all men. So sabi nga, wala namang perfecto sa mundong ito. Amen po ba? Pero sa pamagitang biyaya ng Diyos, tayo yung gumagawa ng paraanan na mag-reflect sa atin ang ating Panginoon para mahayag sa lahat ng tao na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po? And then, we must excel. So, dapat tayo'y lumalago, nag-grow. Amen po ba? Exalting Christ through excellent living. Yung patuloy na pagtataas sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pamumuhay na binabago niya. Amen po. Sabi niya sa unang Korinto, chapter 10, verses 30 hanggang 31. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble. Whether Jesus or whether Jews, Greeks, or the church of God, even as I try to please everybody in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Si Paul pa rin ang nagsasabi dito, ano man daw po ang ating gawin. Kumain man tayo, uminom man tayo, ano man yung ating ginagawa, gagawin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. For His glory alone. So do it for the glory of God. Do not cause anyone to stumble. Ibig sabihin, huwag daw po mangyayari o magmumula sa atin na mayroong bumagsak. Amen po ba? So, ibig sabihin, katulad ng sabi sa ating unang binasa, na mag-ingat tayo kung paano tayo mamuhay. Huwag magmumula sa atin, huwag tayong mapagmulan ng ikatitisod ng iba, katitisuran ng iba. Nakakalungkot lamang. Alam niyo po ba, sa ating mga kapatiran, as in, nakakalungkot talaga. Mayroon tayong Sunday church goers, pero pagdating naman sa bahay, ang kanyang kaharap, katabi, gadget, and red horse. May pulutan pa. Alam niyo po ba, ever since na nakita ko yun, ako na lang yung nahihiya. Ako na lang yung nahihiya kay Lord. Nahihiya ako sa Panginoon. Amen po ba? Nakakalungkot. Every time malabasan mo, parang doon siya, para sa kanya, parang nandun yung lakas niya.
Parang wala bang halaga sa kanya na tinawag siya ng Panginoon sa panahon, sa antas ng buhay niya na siya ay nasa espiritu ng kalasingan. Amen? Makita, nung nakarang gabi, duman ako, parang nasobra yung kalungkutan ko, parang nawala yung pagod ko. Sobrang lakas ng ulan, naghahagilap ako ng pagkain po ni Samuel. Pagdaan ko, panay ang gadget, hindi ako napansin na dumaan ako. Pag yuko ko, nakita ko nakatayo si bote, may pulutan pa. Parang ako yung matunaw sa harapan ni Lord. Parang pakiramdam ko, parang ako nanghina ako. Nahiya talaga ako sa Panginoon. Sayang ng pagtuturo, di ba? Nakakapanghinayang kung hindi naman nababago. Amen. Minsan, alam mo, nasa tao na talaga ang sobrang pag-aabuso sa Panginoon. Kaya minsan, alam niyo pa, yung mga kalamidad na yan, nadadama yung mga matuwid doon sa mga kasamaan ng tao. Sa nakakalungkot, parang gusto mo na rin na makapagsalita ka na pagkauyam. Alam niyo ba yun? Alam mo ba yung word na yun? Parang pag nakita mo yung ganun na parang ako na yung parang pakiramdam ko, ang liit-liit ko na parang bumalik yung, hindi, pero alam niyo po ba, blessing din kasi nandun pa rin yung comfort ni Lord. Anak, you are forgiven. Pinatawad na kita. Parang titignan mo, parang, Lord, patawad po kasi yung taong ito sobrang paglapastangan sa pangalan mo. Nararamdaman niya ang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon sa buhay niya. Pero paglabas niya sa sanktuaryo ng Panginoon, babalik siya sa lumang. Parang, di ba, yung mga taong ganun, alam niyo po ba kung saan hinahalin tulad ng Diyos? Sa baboy. Ano bang karakteristik ng baboy? Subukan yung paliguan si baboy. Pag kinakawalan, babalik doon sa putik. Tayo, simba tayo ng simba. Pakiramdam natin, paglabas natin dito sa simbahan, parang ang linis-linis natin, pero pagdating natin sa ating mga sambahayan, balik lob-lob na naman tayo sa dumi. Amen po ba? Nakakalungkot. Pero lagi nandiyan ang salita ng Diyos. Sabi nga, be careful how you live. Mag-ingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Dapat sa bawat galaw natin, sa bawat kilos natin, nahahayag si Kristo sa buhay natin. Yung bang hindi mo na kailangan na ipangalandakan, ay alam mo bang born again ako? Ay alam mo bang pastor ako? Yung tao na yung magsasabi sa iyo na born again ka po ano? Pastor ka po ano? Amen? Hello? Naranasan niyo po ba yung ganun? Ako every time, pag ako nagbibili ako ng pantalon sa mall, yung mga sales lady doon, kapag may time na pag sila gusto magpili para sa akin, hindi ako napayag. Gusto ko ako yung pumipili para sa akin. Bakit? Minsan tinatanong ako, "Ma'am, bakit ayaw mo ng trend ngayon?" Sabi ko, kung ano yung will ng Lord na isuotin ko, yun. Kasi sabi ko, hindi ko ito isusuot para ipamukha sa mundo na may bago akong suot. Kundi susuotin ko ito upang mapaluguran ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ngayon, sila na ngayon yung magsasabi, "Pastor po ba kayo? Mananampalataya po ba kayo?" Saka lang ako magsabi, "Opo." So, hindi na sila nagpipilit ng gusto nila. Naranasan nyo ba na mamili? Na parang bibigyan kayo, ito maganda, ito ganyan. O, diba? Pero pag sa akin, hindi. Ako ang pipili ng tama akong isusuot. Kasi hindi ako magsusuot ng damit para matanyag ako o mahayag kung may bago ako na maganda yung suot ko. Kundi sinusuot ko ito dahil banal at mahal ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. So, ganun tayo. Minsan na, imbis na maka-impluensya ka doon sa kapitbahay mo, paano ka ma-impluensyahan? Amen po ba? Paano sila ma-impluensyahan ng buhay mo na kay Kristo? Ipaggaling mo sa simbahan ang kaharap mo. Pondador, anghel sa bote, di ba po?
Dati naman, galing naman dyan yung ating mga asawa, di ba? Yung mga asawa natin, ganun. Si tatay nga, ganyan din dati. Pero alam niyo po ba na talaga nga, salamat sa Diyos, it's only by grace. God's grace. Kaya sayang na inaano natin. Sayang na sinasabi natin ako, binago na ako ni Kristo, born again na tayo, magsimba tayo ngayon. Pasigaw-sigaw ka pa, oy, bilisan nyo dyan, magsisimba tayo. Yung mga kapitbahay natin nagsabi, sige, magsimba kayo ngayon, mamayang hapon, hawak mo na naman. Alak. Diba? Kaya nakakahiya sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Paul, even as I try to please everybody in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Yan. So, sabi nga, kahit na itry niya pa, o subukan niya pa na ma-please yung lahat, sa lahat ng kaparaanan. Pero ang katotohanan, hindi siya naghahanap para sa kanyang sarili na matanyag siya, mahayag siya, bagkos yung kabutihan ng Panginoon. Makita sa kanya, baka sakaling mayroong maligtas. Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Be excellent in what we are doing. Our number one aim is to give glory to God in all we do. As we do, we will realize how people are drawn to believing God's love for them because of the godly example we know through our life. Yan. Maging excellent daw po tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. So, lagi nating tatandaan na unang-una na igugol natin ay ang mapaluguran natin ang ating Diyos na buhay sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Habang inire-realize natin kung gaano yung mga tao na sila ay, na humaling na manampalataya din sa ating Panginoon, na maranasan din nila yung pag-ibig ng Diyos dahil doon sa ating patutuo, sa ating pagiging leader sa kanila, sa nakikita nila sa mga buhay natin. Amen po ba? Yan. Salamat sa Panginoon. Lagi nating tatandaan na be of good example, lalo na po sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Amen.